Isang mapanalong gabi sa lahat ng mga Iwanist at Iwaners na nakikinig at sumusubaybay muli sa mga video clip information po natin. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga expose na may kinalaman po sa industriya natin. At sa ngayon, focus po muna kayo dito dahil marami po akong impormasyon ibabagsak na may kinalaman po sa industriya natin. Dahil sa paglago po ng industriya, may mga bagay-bagay po na mga lingid sa kalaman ng iba na nagbago-bago, may mga bagay na nag-improves, ngunit hindi po tayo nagiging updated, kaya dumarating sa puntong impormasyon mismo ang magiging daan para maging successful tayo. At ang nakakalungkot, yung impormasyon din mismo ang minsan nagiging dahilan para maging biktima po tayo ng kakulangan sa kaalaman. So may mga ilang bagay po tayong i-expose ngayon regarding po sa tinatawag natin na sa multi-level marketing, kung paano po ito na gamit sa tama, paano rin po ito na gamit sa mali. Marahil mga kaibigan, nung napakinggan mo yung sinabi ko, nag-click ka kaagad na nag-click or pinapanood mong video na to kasi curious ka sa mga sasabihin ko tungkol sa laganap at talamak na panloloko ng mga tao sa social media, lalo na sa Facebook, Twitter at iba pa. Kaya mo pinapanood ang video na to dahil curious ka kung ano ba yung mga lagi mo nakikita sa Facebook na may extra income, part-time, full-time. Curious ka malaman kung ano ba yung mga nababasa mong no selling, no recruiting required. Nakakainganyo kasi pag sinabing hindi ka na mag-i-invite, kikita ka na malaki. Curious ka malaman kung paano yung sinasabing monoline, may profit sharing, may fast track. Curious ka malaman kung ano yung mga nakikita mong turn your 1,800 to 10,000, turn your 5,000 to 25,000. Curious ka rin malaman kung ano yung mga table, board at exit, yung mga entry, yung mga slot. So ano, handa ka na ba sa mga isisiwalat at ibubunyag ko? Bago tayo magsimula, gusto ko malaman mo, lahat ng mga nabanggit ko ay may kinalaman sa multi-level marketing or MLM, na mas kilala sa tawag na network marketing o yung sinasabi nilang networking. Dito sa Pilipinas, meron tayong 5 klase or 5 general types ng tinatawag na compensation plan ng network marketing companies. Simulan natin yung pinakauna, yung sabihin natin na pinakamatandang compensation plan na ginamit sa ganitong industriya, yung tinatawag nating stair-step plan. Ang stair-step ay normally ginamit ito ng mga sinuunang MLM. Kung narinig nyo po yung Amway, Tupperware, New Skin, Forever Living Products, Herbalife, at marami pang iba. Ang tanong, paano ba kumikita ang isang networker sa stair-step compensation plan? Kadalasan, ang pagpapaliwanag po nito ay dahil nga stair-step, papakita sa iyo isang hagdanan. Sa bawat ganitong compensation plan, may corresponding percent or discount bawat step. So sa first step, kapag ikaw nagsisimula ka pa lang, mababa yung tinatawag na discount. Sa halimbawa, sa pinapakita ko po ngayong diagram, yung first step po dito, 20%, second, 30%, 40%, hanggang 50%. Pero syempre, likas sa mga tao na gusto na mas malaking discount, ang mangyayari niyan ay sikapin nila makahakbang sa mga susunod na step. Dahil pag mas malaki ang discount, mas malaki ang kikitain. Kaya ang nangyayari, ang distributor, dahil gusto niya marating yung pinakamataas, kailangan niya kumita sa mga discount at kailangan mahit yung tinatawag na quota. Yun nga lang po ang medyo kahinaan po sa ganitong sistema. May quota po kasi nandito po nagsimula yung tinatawag na benta-benta. Sa mga benta-benta mo, may points ka na matatanggap at dun sa percentage na yun, dun ka kikita. So ganito yung nangyayari. Halimbawa po, dito sa diagram na ito, pagpalagay po natin yung bago pong distributor, nagagamit ng ganitong compensation plan, ang pangalan niya si Ana. So bilang baguhan, 20% pa lang siya. Ngayon, dahil bilang baguhan, dahil mababa pa lang, ang gagawin niya ay magbebenta ng mga product para kumita. At tulad ng nauna sa kanya, gusto niya rin tumaas. At gusto niya lumaki ang discount,
Kaya gagawin niya ganito. Yung lahat ng kikitain niya sa first step, ipambibili niya naman yun ng product. Ulitin ko, pambibili niya yung product para ma-hit yung quota. At pag na-hit ang quota, aangat siya sa susunod na step. Ang problema, ganun ulit ang gagawin niya. Para ma-hit ang quota, magbebenta uli siya yung kinita niya dun sa unang step, ibibili niya na naman product para ma-hit ang quota at makaangat sa susunod na step. Ang problema po sa ganitong industriya, darating ang panahon na narating man ng mga tao yung pinakamataas na step, natambakan na po sila ng products. At ang problema sa products po, lalo na kung food supplement yan, na-expire, ang nangyayari po, binibenta na lang nila kahit mababa. Kaya dumating sa punto dahil sa tinatawag natin na awarding at gusto nating lumaki ang kita, hindi natin alam na mag-isa nating tinatrabaho ito. Ang problema, statistically, ang third step ang pinaka-stable sa lahat ng MLM. Pag sinabing stable, talagang kung sino yung gumagamit kumpanyang ito ay malayo sa tinatawag na pagkalugi. Pero ito naman yung pinakamababang compensation at karamihan ng trabaho dito ay sayo. Ibig sabihin, nawawala dito yung tinatawag na leverage program na for the rest of your life, kailangan mo talaga magbenta. Uulitin ko, yung mga kumpanyang gumamit ito talagang stable. Kasi pang stability na company ito. Pero paano na ikaw na siyang tumatrabaho para sa company? Pero kung ikaw ang magbebenta-benta, magtatrabaho, nasaan na yung leverage? At dito po pumasok yung pangalawa pong compensation plan. Ang tawag naman po dito, unilevel. Halimbawa po, sa ganitong senaryo, sa pinapakita ko, may isa pong tinatawag tayong distributor. Ang pangalan niya po si Brando. Pumasok po siya sa isang kumpanya. Ang pangalan ng company ay Todo Load Company. So, sa pangalan pa lang, halatang halata, loading station yung kumpanya. So, ang nangyari, nakapag-repair po siya ng 6 na mga bagong distributor. Lahat yun ay papasok sa kanyang organisasyon, kaya yung 6 na yun nasa ilalim niya. At yung unang 6 na yun, ang tawag dun sa kanila ay first level. Halimbawa, yung 6 na yun, nakapag-repair din, and so on, ganito yung mangyayari. Yung unang level, nag-repair, second level niya yun. Yung second level, nag-repair, third level niya yun. Yung third level, nag-repair, fourth level niya yun, and so on. So, lahat po niyan ay tinatawag na level sa ilalim niya, at sa programa po ng Unilevel Company, lahat po ng level ay may tinatawag na porsyento, o nagkakaroon ng group sales, at ang group sales na yan may tinatawag na porsyento na aakit sa kanya. So, ang nangyayari, bawat level may nakatalaga diyang porsyento. Halimbawa po halimbawa ko ngayon, yung first level may 10% po si Brando, second may 8%, third may 6%, fourth may 4%, fifth may 2%, habang lumalalim po yung level, lumiliit po porsyento. Pero ang kumpanya, iba-iba po yung binibigay na porsyento sa bawat level, pero basically, isa pa rin ang concept is still the same. Ang maganda po sa Unilevel, andun talaga ang concept ng tulungan. Pero alam nyo po sa karanasan po natin, ang Unilevel, barya lang po talaga yan kasi kung mapapansin mo, yan po ay porsyento ng benta ng ilalim mo, ng buong grupo mo. Napaka deceiving tingnan yung mga percentage. Pero sa aming karanasan po, ang tawag po namin sa Unilevel ay barya-barya. Pero yun nga lang, siguradong barya papasok sa iyo. Pero uulitin ko, marami pong pumasok sa industriyang ito. Ang dahilan ay gusto nila mabago ang buhay. At dahil po dyan sa tinatawag natin na paghahangad, pumasok po yung pangatlo pong compensation plan. Ang sunod kong ipapaliwanag naman po yung binary system. Itong primary system na ginagamit ng malalaking kumpanya po sa ngayon. Kasi ito yung tinatawag natin the fast and furious pagdating po sa kitaan. Isa po mga kumpanya na gumamit po niyan yung M Global, Royal, Uno, Vantage International, Front Row, JC Premier, TFD, OneBro, Longris, at iba pa. At marami pang kumpanya ang gumamit niya kasi subok po yung ganyang uri ng compensation plan, lalo na po sa part ng mga distributor. At doon po ako galing sa kumpanya na binanggit ko po kanina. Hindi ko na po papangalanan ang global. Ngayon, para sa mga hindi nakakaalam sa tinatawag na binary, simple lang po itong unawain. Kumikita po ang distributor sa pamamagitan ng math sales. Sa ganito pong senaryo, kailangan mo mag-invite ng 2 tao, ilalagay mo yung isa sa left, isa sa right. Bawat may pumapasok na tao o package sa kabila sa left, is package sa right,
Magmapares po yan po yung tinatawag na binary income. So, ibig sabihin, kailangan may papasok sa left, may papasok sa right. Yan po yung traditional binary. So, maraming kumpanya gumagamit ito. Iba-iba po yung income, iba-iba po yung match sales bonus, pero basically, ganun pa din po yung concept. Ang problema nga lang po kapatid sa ganitong industriya, dumating sa punto sa ating karanasan na sa maraming kumpanya, na kapag iisang leg lang po ang gumagalaw, hindi na po kumikita ang distributor. Kung ito po yung tinatawag natin the fast and furious na pagdating sa kitaan, later on, naintindihan po ng marami na dito rin po maraming umaalis dahil kapag wala na pong gumagalaw sa kabila, ay nasayang na po yung kabila po mga tao. So, ang nabanggit ko po mga marketing plan o compensation plan, ulitin ko po yung tatlo, yung stair-step, unilevel, binary, ito po yung mga legal, moral, at ethical na paraan ng pagkita. Pero ito po ang gusto ko pong isiwalat ngayon. Sa panahon po ngayon, meron pong kabaliktaran nito mga kumpanya na to at mga pamamaraan ng pagkita. Sa ngayon po kasi nagsulputan at naglipa na ang mga illegal, immoral, at unethical na mga MLM companies. Ito po yung kumpanya na ginagamit ay network marketing. Kasi bakit sinabi ko network marketing, kumakausap din po sila ng tao, nag-i-invite din po sila, at para makapaghikayat mga tao, papangakuan ng napakalaking kitaan. Pero hindi naman po talaga nangyayari sa totoong buhay. Samantalang sa network marketing po na original, bago po tayo pumasok dito, marami na pong nauna sa atin na naging successful po sa ganitong industriya. Marami na pong rag to riches na na-create ang original na multi-level marketing. Ang mga ginamit ng mga kumpanyang ito na compensation plan ay wala po dun sa tatlo. Dito po lumabas yung dalawa pong bago na compensation plan, yung tinatawag na monoline at sunod yung tinatawag natin force matrix. Kung ano po ang pagkakaiba ng dalawang ito, ipapakita ko po. Ang mga monoline companies dito sa Pilipinas, ang ilan sa kilala, One Lightning Corporation, HPI, Clickmart, Forward Direct Sales, One Dream Global, Plug Prosperity, NBO, at marami pa pong iba. Para maintindihan po ng lahat kung paano pong kumikita ang kumpanya at ang investor sa mga monoline companies, magbibigay po ako ng halimbawa. May isa pong nagngangalang distributor, ang pangalan po niya Jojo. Nung sumali po sa kanyang ganitong industriya, ang sabi po sa kanya na nag-invite, hindi daw siya magre-recruit, hindi rin daw siya magbebenta. Mag-i-invest lang siya at kikita siya. At kung mas malaki daw in-invest niya, mas malaki in-invest mo, mas malaki rin ang kikitain mo. Kaya minsan nakakalungkot isipin ang kanilang rehistro sa Security Exchange Commission ay direct selling company, wellness distribution, pero dumating sa punto nagiging investment company sila dahil sa ganitong sistema. So pinakitaan si Jojo na mga pagpipilian niya mga investment amount. So, yung 2,000, pwede kumita ng 600 sa loob lamang ng 21 days. Yung 6,000, nagiging 7,800. Yung 14,000, nagiging 18,200. So, ang konsepto po dito, yung pera mo, in a matter of 21 days, tutubo ka agad. Ano ang paliwanag po ng mga kumpanyang ito? May mga iba pa daw sila mga negosyo, katulad ng mga trucking, katulad ng mga mining, na doon daw nila dinala ang pera, kaya tumutubo ang pera ng mga tao. Pero although may mga product ka matatanggap dito, pero ang mga tao nga nag-join dito dahil sa pangako nakikita sa madaling panahon na walang gagawin, hindi magbebenta, hindi mag-i-invite, tutubo lang yung pera mo. Minsan tinatago rin po ng mga monoline companies yung tawag sa profit sharing sa ganitong sistema. Ang parang iniisip ng iba na kumita sila dahil sa kinita ng kumpanya sa ibang mga negosyo. Kapag sinabing profit sharing kasi kaibigan, pinaghahatian ito ng lahat investor. Ang kinikita ng company depende sa investment mo. Pero ano ba talaga ang totoong nangyayari sa isang monoline o profit sharing company? So, ang nangyayari po ganito mga kaibigan. Dahil pinangakuan nga lang po sila, nakikita sila. So, sa ganitong diagram, meron po ditong 22 na tao na nag-invest po sa isang kumpanya. Papangalanan po natin yung kumpanya One Hyper Forward Company. So, ang nangyari dito, yung una nag-invest si Jojo. Ang pinili niya po yung 30,000 at umaasa siya in the next 21 days, kikita po ito ng 9,000.
Kaya ang babalik na income dapat sa kanya ay magiging 39,000. So si company ang gagawin niya, kukunin niya muna yung 9,000, iaakit niyan, pupuntahin kay company. So matitira sa pera ni Jojo ay 21,000 na lang. Ngayon dahil 21,000 na lang yan, para ilabas yung 39,000 in the next 21 days, maghahanap po si company ng susunod na mag-i-invest dahil doon po yung kukunin yung kakulangan po at ibibigay po sa nauna nag-invest. Kaya kung mapapansin po ninyo, sa pangatlong nag-invest pa lang, zero na po ito kasi napunta na po ito sa pangatlo. Dumadating sa punto na hindi po totoo yung sinabi ni company na itinutubo sa pera mo ay galing sa ibang negosyo nila. Dumadating sa punto, lahat kayo po ay ng mga tao dahil ayaw nyo mag-invite, ayaw nyo mag-benta, ilalagay nyo lang ang pera mo, may investor ang tawag sa inyo. So yung mga pera na yan, dumadating sa punto na diyan ang gagaling yung mga pinangtutubo rin po. At yan po yung tawag sa monoline kasi isang tao lang po pinagkukunan, isang linya, hindi mo alam, walang downline po dyan, walang recruit, kaya hindi mo alam kung sino yung mga tao mo. Basta yung pera mo, short time, kikita yan. Dumating sa punto, kapag marami na pong tao nag-invest at marami na pong tao ang gusto pong makuha yung investment, hindi na po kinakaya ni company at sa punto dumarating na nagsasara po yung mga kumpanya. May ilang kumpanya nagsara sa ganyang karanasan katulad po sa NBO, One Dream Global, Gabay at marami pa pong iba. At ngayon po, nakakalungkot isipin yung One Lightning Corporation, isa po sa kampanya na napasara din po dahil sa ganitong industriya. Iba-iba lahat ng investment amounts depende sa company nitong mga monoline pero basically ganun pa rin ang concept. Kaibigan, kaya sana sa pinakikinggan, pinanonood mo, madali mo ma-identify kapag monoline company, ganun po yung proseso. Kasi alam naman po natin na wala po talagang nagtagal na kumpanya sa ganung proseso. Pero ito po yung nakakabahala, kapatid. Kasi mas matindi po ito ngayon. Mas malupit ito sa monoline. Mas nakakatakot na MLM companies ang nagsusulputan ngayon. Ito na po yung nakikita mo sa Facebook na may sinasabi, turn your 1,800, magiging 10,000 po siya sa loob ng 3 buwan. O dadagdagan pa siya ng unlimited na 9,000. Yung 5,000 mo magiging 25,000. Yung 36,500 mo magiging 180,000 sa loob ng 3 buwan. Ito yung nababasa mo mga may entry, may slot, may exit, may table, may boards. So ipapaliwanag ko po. Actually, itong mga to, hindi na to bago kasi it will exist already for the longest time. Pero ngayon, sobrang talamak po siya dahil sa social media. Kasi dati wala pa pong social media, hindi siya ganun ka-expose. Pero ngayon, grabe, kumalat na po ito ng kumalat. Kahit po yung mga taga-squatter area, nakakagawa po na po ng board. Alam niyo po, nakakalungkot, malaman-laman natin. Ang mga may-ari po ng board na yan, mga OFW, imagine niyo sa Facebook po kung sino-sino na lang po ang pwedeng tumanggap ng pera. Sasabihin nila, bagong table na naman ito, bagong compensation plan na naman ito. Yung pamamaraan ng network marketing ginagamit nila, gamit ang ganitong tinatawag na nakakatakot at nakakabahalang sistema. Last time itong lumaganap was during the early to mid-2000. Pero sabi ko nga, mas laganap ngayon dahil sa tinatawag natin social media, lalo na po sa Facebook. Ang tawag po sa compensation plan na ginagamit nila, malamang marami pong gumagamit nito, hindi po nila alam yan. Pero ang literally na tawag po sa kanila, force matrix or basically, ito yung mga tinatawag natin na mga pamamaraan na kung saan hindi mo akalain na kumikita ka na pala sa ilalim mo sa pamagitan ng pera nila. Biruin mo ang pera mo ipapasok, kikita na more or less 500%. So naulit yung konsepto ng monoline pero by this time mas nakakatakot po ito kasi nag-i-evolve po ito. Napakalaki ng babalik na pera at ang kailangan mo lang gawin daw ay magpasok ng 2 tao na gusto rin kumita ng ganun. Pero imaginein mo to ha. Sasabihin po nila na walang invite dito. Dumating sa punto, yung mga nagsimula po dyan, ang formula po niyan ay +2. Pero yung mga nag-evolve po, tinanggal na po nila sinabi na +2, hindi mag-i-invite, pero nakakatuwang isipin, nakikipag-usap sila sa mga tao. Kaya doon sa mga nai-invite sa ganitong industriya, pag sinabi sa inyo na walang invite, ganito sabi mo sa kanya,
Kung walang invite, bakit mo ako kinakausap? Bakit mo pinopromote sa akin yan? Diba? So, hindi yan makakapagsalita. Well, papangalanan ko na po yung mga kumpanyang ito kasi gusto natin proteksyonan yung ating legal na kumpanya. Pero ayaw ko mapangalanan. Pero ito po sila, yung mga M-Goldex, yung GIG, yung Global Intergold, Gold Extreme, Swiss Golden, Success 200, Set C100, Cent 300, Domino Effect, at kung ano-ano pa. Sobrang dami na po ngayon ng table, kung ano-anong pangalan na lang po. Kaya pati po si Security Exchange Commission, hindi na po tumahunting isa-isa kasi mga small-time illegal gambling na po ang nagaganap. Na kung saan-saan nagkalat na po ito. Sa Facebook lang po, hindi nyo tumahunting. Biglang sumusulpot, bigla rin naglalaho. Ang tawag po dyan, mga fly-by-night companies, at puro mga advisory na galing sa SEC. Sila yung palaging ina-advisory ni SEC ba? Na nakikipagtalo yung mga client kay SEC. Kung mo sasabihin ng mga clients na may problema daw yung SEC, pero pang sariling interest lang nilang iniisip nila, hindi nila iniisip yung kapakanan na mga mabibiktima. At ang nakakalungkot po dito, kaya po sila dumami sa kadahilanan na gustong bumawi ng mga naunang tumaya dahil gusto rin nila manalo yung pera nila. Pero ang nakakalungkot, kailangan may mga mabiktima na mga bagong sasali, matatalo po ito para lamang may manalo. Ngayon, papaliwanag ko po yung paano po ang nangyayaring kitaan. Ganito po yung paliwanag nila. May papakita po yung table. Sa table na to, lumalabas po dito, talagang table. Pero hindi mo ma-realize mo, triangle po ito mamaya. So sa itaas, yan po yung mga tinatawag natin pwede ka na mag-exit pag umakyat ka dyan. Magsisimula po yan sa 1+2 formula na kung saan ikaw mag-i-invite ng dalawa, yung in-invite mo mag-invite ng dalawa hanggang sa mapuno itong 14 na table, pang 15 ka. Kaya ang nangyayari kapatid, depende po sa perang inilabas, basta kailangan makompleto ang table. Isang halimbawa po nito, si Fred. So si Fred nagsimula sa mag-invest ng pera, kailangan niya mag-invite ng dalawa hanggang sa mapuno ang table. Lumalabas po dito ay may 14 na tao sa ilalim niya. Ngayon ito pong mangyayari po dyan para makapag-exit siya. Salamat sa perang binigay ng 14 na taong pumasok sa kanya. Kasi sa pamamagitan po ng 14, makaka-exit na siya. Ngayon, kwentahan po tayo kapatid. Ilalapit ko na lang po ang computation ito pero ayoko pong magbanggit ng exact na computation. Halimbawa po yung amount na ininvest ay 36,000 at ang sinabi kikita po ito ng 180,000. Sumahin niyo po, sundan niyo po ako. Kung 15 po kayo sa isang table, ang bawat isa sa inyo po ay nagbigay ng 36,000. Ang umakyat na pera sa kumpanya ay 540,000, kalahating milyon. Ngayon dahil sabi kapag nabuo ang table may e-exit 180,000. Ito ang tuwa po si Fred kasi kikita po siya 180,000. Si company okay lang kasi bakit? Pag ibinawas po yung 180,000, kikita pa rin po siya ng 360,000. So mas malaki pa rin po yung kinita ni company. Ngayon ang mangyayari nito, yung mga tao sa ilalim niya, mabe-break away po ang table na yan at may panibago na naman po na 14 o may panibago na naman po na 8 sa ilalim na kailangan pumasok para may mag-exit. Pero ang tanong, paano kung may isa lang sa 1, 2, 3, 4, 5, and 6 na hindi po nalagyan ng tao? Obviously, hindi e-exit at hindi kikita si Fred. Ang tawag po dyan ay abangers daw. Imagine mo, nakakatuwang isipin, pati po yung mga terminology, nilagyan po nila ng kantong pananalita na nag-aabang sila para mag-exit. Ang ibig sabihin nito, kaibigan, nag-aabang po sila ng bagong mabibiktima. Wala pong produktong inilabas, tataya ka lang ng pera mo. May frontline silang produkto, ang frontline, ginto. Pero in reality, paglabas mo ng pera, wala naman talagang ginto. Nung nagkakahulihan na, tsaka pa lang sila naglalabas ng ginto. For the sake of compliance, we're doing the process, but for the sake of us in a system, wala naman po talaga. So, ang nangyayari po dito, tenga daw. Kaya ang nangyayari, kailangan nila maghanap ng mga bagong ma-i-invite, ma-recruit para may mag-exit. Ang reality po, dahil gusto na po ng tao maka-exit, halimbawa kay Fred, ang gagawin niya, aabonohan niya po ilang mga box dyan, mga table, mga slot dyan, para lang makuha niya. At ang nangyari po, sa Hong Kong na lang po, sa damakmak po ang nangutang sa bangko, namuhunan, para lang po makuha yung exit. May mga naka-exit, itong mas masakit,
Nakompleto na po ang table, hanggang ngayon hindi pa rin po naibigay ang exit. At ang sabi, may refund na nagaganap. Pero ang reality, hindi po lahat nire-refund. Yun lang po ay propaganda palabas para lamang makita na nagre-refund. Kaya katotohanan, hinahunting po ito ng Security Exchange Commission. Katotohanan, ito po yung may tinatawag na fly-by-night companies na mga kung sino-sino lang po mamay-ari. Napakaganda po ng industriya ng network marketing, kaibigan, pero dahil sa mga naglipa ng monoline at mga exit companies, pumapangit po at nasisira ang industriya. Alam niyo po, kaibigan, wala pong monoline o exit company na nagtagal ng 5 taon. Karamihan po yan nagsasara bago sila mag-2 taon. Iisa lang po pangalan natin, pangalagaan po natin. Huwag nating hayaan masira ng mga illegal, immoral na money-making scheme na sinabi ko po. Ngayon, kaibigan, ito po ang good news sa kabila po ng naglipa ng mga tinatawag natin mga mapanirang industriya. Nandito na po tayo sa third wave ng multi-level marketing. Binanggit ko po kanina yung 3 magaganda mga compensation plan, unilevel, stair-step, binary. In-improve po natin ngayon yan, dumating po ang pangalan ng kumpanyang iWon. Ang iWon po, yung direct sales po dati, dinagdagan po yan ng indirect sales na wala po sa ibang kumpanya. Dinagdagan po yan ng upgrading commission na wala din po sa maraming kumpanya. Dinagdagan din po yan ng multiple heads commission na wala din po sa ibang kumpanya. Imaginein mo, yung isang kitaan, nag-innovate na dagdagan, ang tawag po dyan, improvements. Lalabas po dyan, the same effort but different result. Ito pa ang good news. Nasabi ko po kanina yung binary, kaya po yan iniwan dahil may kahinaan kapag yung one leg po ay hindi na gumagalaw, pag wala na pong pares, hindi na kumikita. Sa atin po yung binary, dinagdaga po ng one leg program. Pero hindi po barya ha, paldo po. Kasi yung pairing po ng one leg mo, kung kahit yung isang leg mo nagpe-pairing, may aakyat pa rin porsyento sa'yo. At good news, napakalaking tumataginting na 25% po hanggang pangatlong level. At good news, yung pairing mo, maliban doon sa pinikinita mo ng pera, dinagdagan pa po yan ng pang-car incentive program. 100 pairs, may 100,000 si company bibigay sa'yo, na wala po yan sa lahat ng kumpanya na nag-i-exist. Pag 300 pairs ka na, may ibibigay sa company na 300,000, na wala po uli yan sa mga nag-i-exist na company. At mag 700 pairs ka na, bibigyan ka uli ni company 700,000, na wala din po yan sa nag-i-exist na company. Ano lang po ang gustong mangyari ni iWon? Babaha po ng mga car achiever. Kaya nga, nakakatuwa sa ngayon, marami na po naka-achieve at nagmo-move on sa mga next level. So dito po, kaibigan, lahat ng gagawin nyo po sa mga kumpanya na yan, ay gagawin mo rin dito. Pero the good thing is the same effort but different result. So inaanyayahan kita, kaibigan, na lahat ng mga sinabi ko po, mga impormasyon, maranasan po mo ninyo ito, yung tinatawag na resulta. Sa panahon po natin ngayon, nasa perfect timing po si iWon. Mararanasan po dito yung production ng low offers na simulat sa pulpa. Karamihan po naman nag-join sa kumpanya na bago pa lang company kapag ito ay kampanyang nasa tamang direksyon. Kapag naging pioneer ka, advantage po, kikita ka na malaki. Join us or lumahok po kayo sa aming proyekto. Sa grupo po namin, sa ilalim po ng iWon, kami pong iWarriors Seagulls Plus International, ay may tinatawag pong OFW Go Home for Good project na tinuturuan namin na binibigyan ng pagkakataon yung mga kababayan nating OFW na makapag-establish ng negosyo habang nagpe-Facebook. At para sa pag-uwi po nila dito ay tuloy-tuloy po yung tinatawag na kitaan. At the good thing, tapos na po sa atin yung tinatawag na short term. Dito po tayo sa long term. At kaya po natin gagawin negosyo, hindi lamang po para kumita, para po yumaman. Uulitin ko po, iba po ang kumikita sa yumayaman. Kaya kapatid, kung hindi ka nagkakaroon ng break sa ginagawa mo, by this time, kagatin mo na ito. Ito na ang break mo. Welcome to the new world of innovation. Welcome to the new world of MLM. Welcome to the realignment and improvements purposes. My name is Mr. Mentor Marlon Hembra. Magandang gabi, iWonista. Gentleman. I'm a gentleman. Alangamos